Pagkat muli po ay pinahintulot po niya na tayo po ay magkaroon muli ng gawain dito sa tahanan ng Sister Marina. Thank you po sa pag-host ninyo. Salamat po sa mga pagkain na inyong pong inihanda sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ang pagtatayo ng bahay, kahit ito man ay igawa ng plano o walang plano, ay meron na pong tinatawag na plano ito sa isipan ng mga tao na nagagawa o magpapagawa. Lalo na po pagka ang ginawa ho ay nilagay po sa blueprint, di ba? Ginawa ng architect. So, ibig sabihin, bago pa niya gawin yung isang bahay, meron na siyang ipapakita na katapusan o yung tinatawag na finish na bahay na ito, yung mga details naroon, di ba? Kung gaano karaming papasok na mga materials, kung gaano ang mauubos na pera sa pagpapatayo. Ngayon, kapag in-apply natin ito sa karunungan ng ating Panginoong Diyos, especially sa kanyang pagliligtas sa atin, malinaw na ang ating Panginoong Diyos, meron na siyang tinatawag na blueprint, meron na siyang tinatawag na plano bago pa mahulog sa kasalanan ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Adan at saka ni Eva. Bakit po? Kasi tinuturo ho ng Bible na malinaw na ang ating Panginoong Diyos ay omniscience God eh. Diyos siya na alam niya ang lahat ng bagay. Yun ang pinakamaganda. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, nung mga nakaraang 2 Sunday night ng ating pag-aaral, na tapos nating pag-aralan yung tinatawag na anthropology of study of man. At ating napag-aralan, based on the Word of God, na ang tao ay tunay na makasalanan. Di ba? Napag-aralan natin sa English ay totally depraved. Tunay o ganap na makasalanan. So nakita natin for the past 2 Sundays night ng ating pag-aaral, nakita natin na ang tao hindi lang siya basta may sakit, kundi ang tao talaga ay spiritually dead. Patay po siya. Ibig sabihin, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang 5 senses upang makita niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya marinig, hindi niya maramdaman, hindi niya maamoy, hindi niya malasahan. In other words, ang tao ay spiritually dead nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. Hindi siya dahil nakamana, kundi talagang makasalanan siya. Nakita natin na ang destination, nung last Sunday ng pag-aaral natin, kapag ang tao ay nanatili sa kanyang pagiging tunay na makasalanan o totally depraved, nakita natin yung description ng ating Panginoong Jesucristo na ang tao ngayon ay magsasuffer. Saan? Sa apoy. Yung pansamantalang kalalagyan niya, after niya na mamatay, yung katawan niya ililibing, pero yung kanyang kaluluwa, magsasuffer siya sa apoy. And pagdating naman ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang katawan at ang kaluluwa ay pagsasamahin at ito ay lalagay sa lawang apoy na asupre na kanyang ikalawang kamatayan. So ito yung tinatawag na intermediate state at saka final state ng kahahantungan ng taong makasalanan. So very dangerous talaga at saka miserable yung karanasan ng isang tao kapag hindi naligtas. Ngayon, dapat nating maintindihan, katulad ng pasimula ko kanina, kung ang Diyos ay architect, di ba? Siya yung nagpaplano ng lahat ng bagay, alam ng Diyos yung tao mahulog sa kasalanan. Pero, dapat nating maintindihan, kung alam niya at permitted kasama sa plano niya ang pagkahulog sa kasalanan, ang Diyos kasama sa kanyang plano ang pagpili at paghiram. Kaya ngayon, doon sa ating pag-aaral ng tulips, yung tulip lang, yung parang bulaklak siya sa Netherlands, di ba, na tulip. Yung letter U, ang ibig sabihin po nun, unconditional election. So sa Tagalog, walang kondisyon na pagpili ng Diyos. Ang tawag diyan ay
ultimong karapatang pagpili ng Diyos. In other words, hindi tayo pinili ng Diyos dahil may nakita siyang maganda sa atin. Hindi niya tayo pinili dahil meron siyang tinatawag na kondisyon sa atin. Ano ibig sabihin ko dito? Pinili tayo ng Diyos as in, yun yung gusto niya, na piliin niya tayo. Bigyan ko kayo ng sample. Nung ang Rebecca, manganganak, di po ba? Na ang pangalan ng tatay nila si Isaac. Si Isaac at saka si Rebecca sa Romans chapter 9. Ano sabi niya? Bago pa makagawa ng mabuti at masama, di ba ang sabi niya? Malinaw na sinabi ron na hindi pa sila nakagawa ng mabuti at masama, pinili ko na si Jacob at kinaputan ko si Esau. So just imagine, hindi pa sila pinapanganak nung sinabi kay Rebecca, pero meron ng pinili ang Diyos. So for our clarification, buksan natin ang ating Biblia sa Romans chapter 9. Ang mga anti-doctrine ng unconditional election, sinasabi, ito daw po ay para sa mga Hudyo, pagpili sa nation Israel. Pero generally speaking, hindi ho It is referring to the individual election and chosen by God sa isang taong makasalanan. Halimbawa, tingnan po natin ang Romans chapter 9. Maaari po ba nating basahin itong 9:9, Romans 9:9 hanggang verse 13? Roman 9:9 hanggang 13. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon sa ganito'y panahon at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. At hindi lamang iyon, kahit nag-isa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac. Pinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin, hindi batay sa gawa ng tao, kaya't bago pa ipanganak ang mga bata, at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilipod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. 13, ayon sana susulat, minahal ko si ako, pinapukan ko si Esau. Okay. Sa observation po ninyo, ano ang makikita ho natin dito sa binasa po ni Sister Leonie? Kailan pumili ang Diyos? Nung bang pinagbubuntis na ba o bago pa ipaglihi? Di ba bago? Parang palapastor para sa program na Nakaprogram ha? Yes. So, ibig sabihin, tama yun, bago pa ipaglihi. Kasi sabi niya, nung sinasabi ito, usually this is coming from the Old Testament sa Book of Genesis na hindi pa ipinapanganak at hindi pa rin ipinaglilihi itong magkapatid na kambal na ito na si Jacob at saka si Esau. Hindi pa sila pinaglilihi ni Rebecca. Sinabi na ng Diyos, di ba? Ang sabi niya, minahal ko si Jacob, kinaputan ko si Esau. Ngayon, if you notice, I love Jacob and I hate Esau. So yung pagde-describe ng I love Jacob and I hate Esau, meron dun love at saka hate Ngayon ang tanong, kailan niya kinaputan? Kailan niya itinanggi? Kailan naman niya minahal si Jacob? Nung bang nandun na sa sinapupunan na nanay o bago pa maglihi? Bago pa po maglihi. Kaya nga po ang sabi, hindi pa sila nakakagawa ng mabuti at masama. So ngayon, kung titingnan natin, malinaw na ang ating Panginoong Diyos ay humihirang siya according to His own pleasure. Kasi bakit po? Nabanggit po sa ating pag-aaral na ang sabi doon, sa verse 11 and 12, ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kung ating titingnan, sabi ho doon, ang pagpili ng Panginoong Diyos ay nakasalalay according to His own pleasure. Yung pleasure po dito, yun yung kagustuhan niya. Yun yung kasiyahan niya. Ibig sabihin, kapag sinabi natin na ang pagpili ng Diyos, nakalagay po doon, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Yung layunin medyo bumabaw Sa ibang translation, ang sabi rito, ayon sa kanyang kalooban.
in His own will and pleasure. Ngayon, kung titingnan natin dito, ang Panginoong Diyos pumipili siya unconditionally. Kapag sinabi ng Lord na ang pagpili ko ay nakabatay sa sarili kong kagustuhan, sa sarili kong kalooban, sa sarili kong layunin, hindi siya pumipili because conditionally may nakita siya sa atin. Tayo, sa pagpili natin ng mga bagay-bagay na binibili natin, namimili tayo. At ang pinipili natin ay based on our pleasure, di ba? Ngayon, siyempre, tayo, pumipili tayo, depende ito sa pagkilatis natin. Tama? Pero si God, ganun din siya, namimili siya according to His own pleasure. Ibig sabihin, hindi niya ako pinili dahil nakita niya na sasampalataya ako sa Kanya, kaya lang niya ako pinili. Hindi. Hindi rin nakita ni Lord na kaya niya ako pinili dahil mabait ako. Hindi. Pinili niya ako dahil gusto niya akong piliin. Diba? Yun ang sinasabi. Ngayon, ang tanong natin ngayon dito, kung ganun ba ang pagtarato ng Diyos sa tao, ginagawa ba niyang robot ang tao? Kasi this is one of the reklamo ng mga hindi naniniwala. Di ibig sabihin pala kung ang Diyos, meron na siyang pinili na tao, ano pa daw ba yung silbi ng pangangaral? E di dapat daw yung taong pinili, kahit di makarinig ng gospel, dapat lumapit na siya sa Diyos. Eh hindi ho pwedeng mangyari yon. Kasi yung means ng Lord, yung pamamaraan ng Lord, para tawagin niya ang kanyang mga pinili, ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin, ang Diyos ba ginawang robot ang tao? Hindi. Kanina na nag-aral tayo, may free will ang tao nung una, bago mahulog sa kasalanan. Free will to choose the good and evil. Nakuha niyo? Pero ano pinili ng tao sa katauhan ni Adan at ni Eva? Kasalanan. Tama po ba? Ngayon, after na nahulog sila sa kasalanan in Genesis chapter 3, yung tao, yung bandage ng kanyang isipan is bandage of the will for his sin sa kanyang paggawa ng kasalanan. Ang Diyos, ito yung sinasabi niya. Doon sa Romans 9, meron pong ipinagpatuloy doon na gusto nating makita. Ito ang sabi ron. Puntahan na po natin. Sa verse 19, tingnan niyo po, ang Romans 9:19 hanggang 21. Sige po. Sasabihin mo naman sa akin kung gayon bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang nakakasalungat sa kanyang kalooban? Kung kita o ka lamang, sino pa mga nasa sa babag ng ngayon sa Diyos? Sasabi kaya na isang hinubulog sa kanyang mga gubog, bakit ninyo akong ginawang ganito? Wala bang karapatan na gumagawa ng palayot, na bumuo ng mamahalin, o mumurahin sa siglan mula sa isang tumpok ng putik? Okay, so nakita natin yung iisang tumpok na putik dito, this is the fallen man. Lahat ng tao, elect siya o hindi siya inelect ng Panginoong Diyos from eternity past. Tagulugin ko, lahat ng tao sa mundong ito, generally speaking, lahat nahulog sa kasalanan. Kahit na po kasama pa sila sa pagpili ng Diyos, nahulog ko sa kasalanan dahil galing nga ho tayong lahat kay Adan. So yung isang luwad na putik, limpak na putik, this is the humanity. Na ang ibig sabihin, lahat ng tao nahulog sa kasalanan. Ngayon, ang argumentation ni Paul, lahat naman kayo nahulog sa kasalanan eh. Ano naman kung pumili ako ng taong pihirangin ko? Doon sa mga nahulog na yon, na ang sinasabi niya ngayon dito, yung taong nahulog sa kasalanan na yon, yun yung ginawa niya na mamahalin. Ang sabi doon sa verse 21, wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin mula sa isang tumpok na putik? Yung mamahalin po dito, this is the typology of a chosen people na nililigtas ng Panginoon. Pero yung mumurahin po dito na sisidlan mula sa isang lumpak na putik, this is the reprobate. Hindi ito yung pinili ng Diyos. Because they are for common good, yung mumurahin. So, when we notice na mamahalin at mumurahin, ang pinupunto niya rito, yung value nito, na pinapakita rito, na we are valuable kasi pinili tayo ng Diyos. Yung isang tao na hindi hinirang ng Panginoon, kung baga hindi siya ganung kabalyo. Why? Dahil yung buhay niya, ginagamit niya for the common, pangkaraniwan lamang. And that is inclined sa paggawa ng kasalanan. Ngayon,
kung titingnan natin, malinaw na sinabi niya ngayon na ang Panginoong Diyos po natin ay nagsasabi ngayon sa verse 22. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na nung una pa'y inihanda na niya para sa kalwalhatian. Ngayon ang tanong, sino yung kinahabagan daw ng Diyos? Yung mga taong inihanda na niya. Nandun po sa verse 24. Yung mga taong, 23. Yung mga taong inihanda na niya na pagkakaluban niya ng kahabagan at kadakilaan noong una pa para sa kanyang kalwalhatian. Ano ba ibig sabihin nung una pa? Well, ang ibig sabihin po nito, this is coming from eternity past. Nung una pa. No beginning, ang ginamit lang po doon, nung una pa. From the beginning. Of course, alam natin, when we say, mula pa sa pasimula, if God is eternal God, walang hanggan siya, ganun din yung plano ng ating Panginoong Diyos. Nakuha niyo po ito? So ngayon, kung titingnan natin, is, yung election ba ay biblical siya? Yes, biblical po siya. Why biblical? Kasi ang pinopromote ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos na makapangyarihan ay yung kanyang tinatawag na kapangyarihan. Ngayon, tingnan niyo po yung Romans 9:9. Meron po kasing binanggit dun sa verse 14. 9:14. Hanggang 18 po. 14:19. 9:14. Romans 9:14 hanggang 18 po. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon. 9:40 po. 9:14, masasabi ba? Roma 9:14. 9:14. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi, Okay. Hindi. Ipagpili. Hanggang 18 po. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag ko ngayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habang at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan may maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga kinahahabagan ng Diyos ang sinumang nais makahabagan at nagiging mahid ang nais niyang maging mahid. Okay, ngayon ang tanong natin, saan nakabasa yung pagpili ng Diyos? Ayon sa kanyang sariling pasya at kalooban. Ngayon ang tanong natin, who is the cause of stubbornness ng isang tao? Based on verse 18. Ano yung malinaw doon? Kaya nga, kinahabagan ng Diyos ang sino mang nais niyang kabahabagan. Pero meron karugtong. Yung nais niyang kahabagan na yon ng Diyos, na sino mang nais niyang kahabagan, ito yung kanyang sariling pasya sa pagpili. Ngayon, tingnan nyo, at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. And this is the reprobate, mga taong hindi pinili ng Panginoong Diyos. Ngayon, malinaw na ang proposition ni Apostol Pablo, ang Diyos, siya ang nagdidetermine kung sino yung kanyang ililigtas. Ang Diyos ang nagdidetermine kung sino ang kanyang pipiliin. Hindi po tayo. Nako nyo? Hindi po tayo. We are not kumbaga sa kaya nga ito yung titingnan natin ang Diyos, alam niya exactly kung gaano ang kanyang pinili. Para makita natin, magbibigay po ako sa inyo ng numerical number sa Romans chapter 10 para makita lang po natin. Meron bang ganon? Romans chapter 10. Okay, tingnan ko lang po sabi rito. Sorry, 9 ba yun? 11, sorry. Sa verse 11 po, pakibasa lang po ang sa Romans 11, pakibasa lang po ang verse 4.
Romans 11 verse 4. Para tingnan lang natin kung meron pa siyang number na sinasabi. Pakibasa po, Romans 11:4. Ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Si Baal. Okay, kung titingnan po natin, ano po yung ano dito? Si Elias po ay nagsusumbong sa Diyos. Sabi niya, pinatay na po yung lahat ng mga propeta ninyo. Yun yung sabi niya. Pinagpapatay na ho, sabi niya gano'n. Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, sa verse 3, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos ang si Baal. Ngayon ang tanong natin, sino yon? Ngayon, siyempre sabihin natin, 7,000 lalaki hindi sumamba kay Baal. Pero pag pinagpatuloy natin sa verse 4 hanggang 5, paibasa nga po, quickly. Ganon din. Sa kasalukuyan. Kasalukuyan, mayroon pang Nalalabing mga hinihimirang ng Diyos dahil sa kanyang aganda. gandahang loob. Okay, so sinabi niya ngayon na ang sabi niya ni Paul, kasi si Elias sa lumang tipan siya, ang pinaka binibigyan ng diin ni Paul dito, yung Romans 9. Pero pagdating na naman ng 11, meron na naman siya sinabi. Ang ginawa niyang illustration si Elias. Sabi niya, Panginoon, lahat ng propeta niyo, pinatay, ako na lang yung natitira. Ano sabi sa kanya ni Yahweh? Hindi, nagtira ako ng 7,000 lalaki na hindi sumamba kay Baal. And then nasabi, gayon din sa kasalukuyan. Yung tinutukoy na ni Paul dito, hindi na yung Old Testament, kundi yung New Testament nung sinulat niya ito. Ang sabi niya ay ganito, para makita din, ganun din sa kasalukuyan sa verse 5, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. And what is yung kagandahang loob dito? This is the grace of God eh. Kaya ang sabi niya ngayon ay ito, pag tinuloy natin, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob ng Diyos. So, ibig sabihin, si Lord, pumili siya yung 7,000 na propeta niya, hindi dahil mababait sila. Tapos, bigla niya ngayon sinabi, ngayon din, in the New Testament, meron pang mga nalalabing hinirang, meron pang mga pinili dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At kung kagandahang loob ito ng Diyos, ang sabi niya, hindi ito sa gawa nila. Kasi kung gawa ito, hindi na ito matuturing kagandahang loob ng Diyos. So, you see, numerically, nag-breakdown siya ng number na nagtira ko ng 7,000 lalaki na hindi sumamba kay Baal. Kaya si Lord, alam niya yung mga pipiliin niya. Alam niya kung gaano karami ang pipiliin niya. Ibig sabihin, even in our church, mayroong capacity ang Lord na alam niya kung hanggang ilan lang yung ilalagay niya sa isang local church. Alam ng Panginoong Diyos yun. Kaya, kung titingnan ngayon natin dito, ang Panginoon, itinatanghal yung kanyang pagiging sovereign God, makapangyarihang Diyos. Isinatanghal dito yung kanyang pagiging maalam ng Diyos. Tinatanghal dito na siya ay Diyos na nasa lahat ng dako sa pagniniwala natin ng pagpili ng Panginoong Diyos. Ngayon, maririnig kasi natin sa ibang simbahan, kami ay naniniwala na naligtas kami dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Di ba yung lagi nila sinasabi? Pero pag inusisa natin yung paniniwala nila, sa pagpapaliwanag nila, laging lalabas. Hindi. May free will kami. Kami yung unang nagdesisyon para lapitan namin ang Panginoong Diyos. Ngayon ang tanong, ang tao ba talaga ang lalapit sa Diyos o ang Diyos Ama ang naglalapit kay Kristo? Sana matulungan niyo ako dito sa Romans chapter 8 kasi yung Bible ko, hindi ito yung hawak ko na pag ginanong ko, alam ko na. Ano? Sa Romans chapter 7 yata yun. Tingnan muna. John chapter 7. Para makita lang natin. Meron kasing binanggit doon yung ano yun? Yung lalapit sa akin. Asan na yun? John chapter 7 ba yun? O 6? Sana matulungan niyo ako dito. John
Sige, ano po yung sabi? Hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Okay. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hiningi niyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay ko sa inyo. Right. Sino yung pumipili? Ang Panginoong Diyos, di po ba? Okay, pero meron pa rin pong sinasabi nga ho dito sa John chapter 6 yata ito. Verse 44, paibasa nga po. Oo. 6:44 po. Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Okay, so ang tanong natin, sino yung maglalapit kay Kristo? Yung Ama, di ba? Ngayon ang tanong natin, yung Ama ba, sino ba siya? Well, puntahan natin ang 1 Peter chapter 1 verse 2. Tingnan natin sa isang Diyos sa tatlong persona, ano ba yung bahagi ng Ama when it comes to our salvation? 1 Peter 1:2, paibasa po. Para makita na natin yan. Kayo pinili ng Diyos Ama. Okay, kayo'y pinili ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Sa mulat-mula. Okay, hanggang doon muna po, sister. So, ibig sabihin yung John chapter 6 verse 44, walang makalalapit sa akin, sabi ni Jesus Christ, malibang dalahin siya ng aking Amang nagsugo sa akin. At muli kong bubuhayin sa huling mga araw. Ngayon ang tanong natin, yung ilalapit ng Ama kay Kristo, sino sila? Yung cross-reference natin, 1 Peter 1:2. Ano sabi doon? Sa simulat, ano yan? Kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Sa mulat. So, very clear na ang Ama, siya yung pumipili. Ngayon, yung lahat ng pinili niya, idinadala niya ngayon sa kanyang anak. The Father draw near His elect sa kanyang anak. Ngayon, ano yung trabaho ni Jesus? Pakituloy po sa 1 Peter 1:2. Pinabanal ng Espiritu Santo At- upang maging masunurin kay Yesu Cristo. So, very clear na yung Ama, siya yung nag-i-elect. Si Kristo naman, siya yung nagsisave ng lahat ng pinili ng Ama through His death at the cross of Calvary by the shedding of His blood. Tama niya? And what is the work of the Holy Spirit? Siya ho yung nagsasanctify sa atin. Of course, kapag sinabing siya yung naglilinis sa atin, malinaw na yung Holy Spirit, nagre-regenerate siya sa atin. Because in John chapter 3, verse 3, ang sabi doon, ang lahat ng pinanganak sa laman ay sa laman, so balit ang lahat ng pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Kailangan yung ipanganak sa espiritual. So, meaning, yung pagpili ng ating Panginoong Diyos, this is domino effect. Hindi siya basta involved lang ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang salvation po natin, this is the work of the triune God sa ating mga buhay. Kaya when we say we are saved by grace o kagandahang loob ng Diyos, malinaw sa atin na hindi tayo ang unang tumarabaho. Even our faith sa ating Panginoong Jesucristo, this is the work of God sa buhay natin. Bakit po? Hindi ho tatanggap ang isang tao sa ating Panginoong Jesucristo nang hindi muna siya binuhay spiritually ng banal na espiritu. Why? Pinag-aralan natin totally depraved. Paano mo naman maririnig ang tinig ng Diyos kahit na sabihin mo magsasalita ka sa isang patay, hindi kanya maririnig, hindi niya makikita ikaw, hindi kanya mararamdaman unless magkaroon muna siya ng buhay. And that is the work of the Holy Spirit. Na kailangan munang ipanganak niya ang isang tao mula sa kamatayang espiritual upang sumampalataya kay Kristo. That's why the work of God in our will, sa ating mga buhay at sa ating kalooban, upang magawa natin yung kanyang kalooban, ay malinaw na sinabi. Sa Philippians chapter 3 verse 12, pakibasa nga po, Philippos 3:12, para maintindihan lang po natin. Filipos 3:12 po. Apo. Sige, para makita natin. Even our decision po, that is the work of God. Hindi sa nakamtan ko na Ang ang mga mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang latipan na sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. sandali lang po, sister mo, ang out of memory. Philippos
yata, chapter 2, verse 13 po. 2:13. Nasobrahan ako. Apo, 2:13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Okay. Malinaw, di ba? Sapagkat ang Diyos, ang kumikilos sa inyo upang Naisin at isagawa. naisin ninyo at isagawa ang kanyang kalooban. Even our desire, nakita niyo po yun, that is the work of God. Kaya nga, ibig sabihin po, malinaw po, even our desire sa puso natin, bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan, that is the work of God. Kaya malinaw po na ang Diyos ang kumikilos sa ating kalooban at isipan upang magawa natin ang kanyang kalooban. That's why, kahit na po ang ating pananampalataya kay Kristo, ito ho ay bunga ng pagkilos ng Diyos sa atin. Kaya nga ho, ang pananampalataya, kaloob po yan, regalo po yan. Our faith is the gift of the Holy Spirit sa buhay natin. Ibig sabihin po, kung titingnan natin, ang election po, dito na po ako magtatapos, ay nagpapakita ho sa atin na talagang mauunawaan natin na yung totally depraved o yung pagiging makasalanan na pag-aaral natin na nagpapakita na tayo patay spiritually, wala ho, hindi natin i-desire na makita, marinig, maramdaman yung ginawa ni Kristo sa cross because we are dead spiritually. Unless, maliban po, na nakasama tayo sa pinili ng ating Panginoong Diyos. At the same time, pag-aaralan natin yung irresistible grace, hindi matatanggihang pagkilos ng banal na Espiritu. This is the work of the Holy Spirit. Kaya nga, pinapauna ko na sa inyo, kapag ang isang tao ay pinili ng Diyos Ama, wala na hong kaduda-duda na yung taong iyon, binayaran ni Kristo sa cross. Kahit hindi pa po siya naliligtas. Pero of course, di pa siya ligtas. Pero bayad yung kanyang kasalanan sa cross. At dahil binayaran siya sa kamatayan ni Kristo, sa cross, in the right time, yung Holy Spirit, once na narinig niya yung gospel, iboborn again po siya at sasampalataya siya kay Kristo. Kaya ang pagpapaunawa sa atin ngayon dito, kapag narinig natin, na-save ako because of the grace of God, naligtas ako dahil sa biyaya ng Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, dapat nadidistinguish natin na yung salvation ba na meron tayo, talaga bang purong gawa ng Diyos sa buhay natin? Walang i-attribute sa sarili natin dapat na, ay kaya ako naligtas, ako yung unang lumapit sa Panginoon, kaya ako naligtas, tinanggap ko si Kristo. Hindi ho natin pwedeng ikatwiran yon. That is the fruit. Prutas na po yun ng gawa ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Because in Philippians chapter 2 verse 13, ang Diyos po ang gumagawa sa ating isip at kalooban upang magawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Andino po nun kaya nga sinabi doon, dapat i-work out ninyo yung salvation ninyo sa verse 12 nang may panginginig at pagkatakot nakalagay ho doon So ang punto natin ngayon dito, election is the foundation of our salvation based on what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Ano yung punto ko doon? Ang election ay pundasyon ng ating kaligtasan na nakabase sa natapos na ginawa ni Kristo at sa pamamagitan ng pag-born again ng Banal na Espiritu at pagselyo niya sa atin kung kaya't ang ating salvation ay secure at hindi po maaaring mawala dahil sa grasya at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen? So ngayon, what is the practical application ng pag-aaral po natin ngayon? Kasi if we are not
kung hindi talaga natin alam na totoong ligtas tayo, mangangapa tayo. Parang ang pinagmaneho ng isang sasakyan na hindi mo alam manehohin. Saan ito pupunta? Paano ito gamitin, di ba? Tayo, binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng malinaw na katuruan sa banal na kasulatan that our salvation is the work of the triune God, ng Diyos Ama, na siyang humirang sa atin. Di ba? Sa 1 Peter 1 to, malinaw naman eh. Kailan niya tayo pinili? Ngayon lang ba? O bago pa magsimula ang panahon? Tapos pinili ba niya tayo dahil nakita niyang mabait tayo? Hindi. Pinili niya tayo bago pa tayo ipanganak ng mga magulang natin. So ang pagpili niya ay hindi nakabatay sa good works natin, sa estados ng buhay natin, nakabase yung pagpili ng Lord in His own pleasure, ayon sa kanyang kapasyahan at kagustuhan. At yung lahat ng pinili ng Diyos na yon, sigurado, binigay niya yon kay Kristo 2,000 years ago, binayaran ni Kristo sa krus. At yung lahat ng binayaran ni Kristo sa krus na yon, in the right time, iboborn again yun ng Holy Spirit at maliligtas yung taong iyon sapagkat hindi mamamatay yon nang hindi maliligtas because they are chosen by God the Father and redeemed by Jesus Christ 2,000 years ago at the cross of Calvary. Ngayon, ang tanong natin, ibig sabihin pala, kung may pinilan na yung Panginoong Diyos, yung common na tanong, kahit pala gusto ng isang tao na maligtas, kung hindi siya pinili, ibig sabihin pala, hindi siya maliligtas. That is wrong question. Kasi ang batayan ng Lord, kung ang isang tao nakinig siya ng gospel, at sa puso niya ay meron siyang pagkakilala na siya'y makasalanan, at nakita niya na ang ultimate solution sa kanyang kasalanan ay si Kristo, that is the work of the Holy Spirit. Ngayon, yung isang tao, kahit na narinig na niya yung gospel, matigas pa rin yung puso niya, ang ibig sabihin po, yung tao ngayon ay reprobate. Kaya sabi niya, pinatitigas ko ang ulo ng isang tao. Kasi matigas naman na talaga yung ulo eh. Lalo pa niyang pinatitigas. Kaya yung, ibig sabihin, kapag narinig yung gospel, nakamatayan na niya, ang tigas pa rin ang ulo niya, ayaw niyang ipakumbaba yung sarili niya sa gospel ni Kristo. Reprobate po yun. Pero once na ang isang tao narinig niya yung gospel, may humility siya, meron siyang desire sa kanyang puso na maligtas, that is the work of God, and that is the mark na hinirang siya ng Panginoon. Ngayon, ano yung pamamaraan ng Panginoon? Romans 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng paikinig at paikinig na salita ng Panginoong Diyos. So, yung means ng Lord, kailangan nating ipangaral yung gospel. Kasi, kumari, ako, nag-i-evangelize ako sa inyong lahat. Ngayon, hindi ko naman alam kung sino pinili sa inyo eh. Pero kapag pinangaral ko yung gospel, yung pinili ng Panginoong Diyos sa iyo, magre-response. Tama po ba? Bakit? Kasi gagawa sa inyo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. At dadalahin niya kayo sa pananampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin, after po na ang tao ay magsuko sa buhay sa Panginoong Diyos bilang bunga ng paggawa ng Panginoon, ibig sabihin, yun ang pagpapakilala na ang tao ngayon ay isa sa pinili ng ating Panginoong Diyos. Kaya may assurance tayo na pinili tayo ng Diyos. Kaya ngayon, pag tinanong kayo, ligtas ka ba? Pag sinabi mong oo, pinili ka ng Diyos. Tama po ba? Pero yung isang tao na hindi po na born again pa, hindi natin alam kung talagang pinili sila ng Diyos. Pero kung nakamatayan po niya yon, nang walang pagsusurrender ng buhay niya sa Panginoon, ang tao po ngayon ay makasalanan at mapapahamak sa apoy ng impyerno. So, kaya ang mahalaga, hindi natin alam sa mga makasalanan kung sino ang pinili. Ang trabaho po natin, mangaral ng gospel, at yung pinili, tutugon po in the right time. Pero ngayon, tayo, ligtas na tayo, alam nating pinili tayo ng Diyos. Amen? Dapat alam natin yon. Ngayon po, na ligtas na tayo, sigurado po na pinili tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Bakit? Kasi meron pong Holy Spirit na selyo ng ating kaligtasan. Kaya kapag tinanong ka, ligtas ka ba? Pinili ka ba ng Diyos? Ang sagot ay, oo. Bakit? Kasi pinagkalooban ka na niya ng pananampalataya kay Kristo at binorn naging ka na ng Panginoon. Amen? So this is our first part ng ating pag-aaral sa unconditional election. Any question?